Nagnakaw ng mga antik ang lalaki. Ang una niyang ginawa pag-uwi niya ay sirain ang mga antik. Ang dahilan ay ang mga medieval teacup na ito, ay maaari lamang ibenta sa maximum na £100. Pero kung gagawin mo itong antique bronze vase, maaaring ibenta ng 2 milyon. Ibababa dito at ang tasa ng tsaa ay naging isang cultural relic. Ang mga magnanakaw sa Berlin ay walang balak na ibenta ito kundi ibigay ito sa iba. Ang dahilan ay ang sinaunang bronze vase na ito, ang kanilang magiging tiket sa pagnanakaw ng daan-daang hiyas. Ang mga perems, na itinago bilang mga arkeologo at pumunta sa sentro ng Paris. Sinabi nila sa pari na may natuklasan silang malaking lihim dito. Pagkatapos ay kumuha ng Latin degree para walang makaintindi sa pagsusuri. Napagpasyahan ng pagsusuri na sa ilalim ng simbahang ito ay may mga sinaunang kayamanan. Kaya ang nag-iisang babae sa grupo ay gumagawa ng pekeng impormasyon tungkol sa grupo ng arkeolohiya sa internet. Sa lahat ng ito ay nagkaroon ng tiwala ang pari. Pagkatapos ng lahat, nagdala sila ng isang underground exploration radar. Kaya, pumunta tayo sa basement at tingnan ito. Maghintay hanggang sa bumaba sila sa basement. Nakahanap talaga ang archaeological team ng signal para sa kayamanan. Kaya nagsimula ang paghuhukay. Pagkaraan ng 3 araw ay dumating ang pari upang suriin ang pag-usad ng paghuhukay. Ang archaeological team ay nagpapanggap na nakatuklas ng mga sinaunang bronze artifact sa harapan. Tuwang-tuwa ang pari nang makita siya. Sumulat pa siya ng isang liham ng kasunduan upang bigyan sila ng mas maraming oras upang maghukay. Ang dahilan kaya ginawa ito ng mga magnanakaw, ay dahil may lagusan sa ilalim ng simbahan. Ang tunnel na ito ay maaaring humantong sa bawat sulok ng lungsod ng Paris. At ang talagang target ng mga tulisan ay isang auction house sa Paris. Pagkalipas ng 5 araw, isusubasta ang 34 na piraso ng mamahaling alahas mula sa buong mundo. Kapag nabuksan na ang tunnel, magiging milyonaryo na sila. Pagkatapos maghukay, narating nila ang pader ng auction organizer. Ngunit ang vault ay protektado ng Royal Bank. Napapaligiran ito ng 2 metrong makapal na konkretong pader sa labas. Sa sandaling nasa dingding, mayroong 2 kamera na direktang nagniningning dito. Kapag walang auction, halos 24 na oras bawat araw magbabantay ang mga security guard. Kung gusto niyang i-hack ang surveillance system, aabutin ng hindi bababa sa 3 minuto. Sa makatuwid, napakahalaga na gumawa ng isang mahigpit na plano. Una, kailangan nilang lampasan ang 2 security guard. Pagkatapos ng mga araw ng pagmamasid, malalaman niya, gabi-gabi ay may 2 security guard na nag-o-order ng pizza para sabay na kumain. Kaya, nahack ng mga hacker ang kanilang mga linya ng telepono. Tapos nag-disguise yung mga teammates niya as pizza delivery staff. Tumanggap ng mga tawag sa order mula sa mga security guard. Lumipas ang 2 oras, gutom na ang security guard kaya naghatid sila ng mga paninda. Sa pagkakataong ito, ang pagkain ay hindi lamang malamig, ngunit naihatid din sa maling pagkakasunod-sunod. Kapag nagugutom ang mga tao, madali silang magalit. Sure enough, sabi ng security guard, hinding-hindi siya magbabayad. Sa pagkakataong ito, nagsalita na rin siya ng mga mapanuksong salita para maakit ang atensyon ng 2 gwardya. Iyon ay kung paano magsisimula ang kanilang aksyon. Gumamit sila ng mga bulldozer para tanggalin ang matigas na konkrito. At nahack ng babaeng hacker ang surveillance system ng auction house. Habang inaalis ang camera, may naganap na hindi inaasahang aksidente. Mali ang pagkakawire ng babaeng hacker at nasunog ang camera. Kasabay nito, nagalit din ang security guard at sinaktan siya. Agad siyang bumagsak at puno pa rin ng puting foam ang kanyang bibig. Bahagi rin ito ng plano ng Berlin Robbery Group. Ang bula sa kanyang bibig ay dahil nakagat niya ang tubo ng foam na nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Nagkunwari siyang may seizure. Sa ganoong paraan, susubukan ng mga security officer na iligtas siya. Sa halip na agad na tumawag ng pulis, nagawa pa nilang pahabain ng 2 minuto ang oras kumpara sa inisyal na pagtatansya. Mabuti na lang at agad na pinalitan ng babaeng hacker ang sirang cable. Sa wakas nahak lahat ng camera. Hintayin mong bumalik ang security guard sa kanyang orihinal na posisyon. Ibinalik din ang sementadong pader sa orihinal nitong posisyon. Naging matagumpay ang unang hakbang ng plano. Susunod na haharap sila sa isang safety steel wall na 15 sentimetro ang kapal.
Para dito ang mga magnanakaw sa Berlin ay mayroon ding perpektong plano. Gumamit lang ng hot cutting gun para markahan. Pagkatapos ay i-cut sa gilid ng safe tulad ng pagputol ng tinapay. Kaya nagawa nilang hiwain ang buong dingding ng safe. Ngunit ang mga alahas ay ipinadala dito bukas. Kaya't sila ay nasa ilalim ng makapal na pader ng safe para i-on ang gatilyo. Hanggat may demand, maaari silang gumamit ng crane upang hilahin ang pader ng ligtas. Parang rolling door, kailangan lang ng lahat na gamulong at madaling makapasok sa jewelry storage room. Parang pagpasok sa sariling bahay. Tuluyan na silang nakapasok sa jewelry storage room. Sa ngayon ay para silang mga 30 taong gulang na bata. Kinabukasan, kumuha ang mga tauhan ng 34 na piraso, ng mahahalagang alahas at inilagay sa isang safe. Pagkatapos ay kumilos sila. Bago pumasok sa silid, dapat kang magsuot ng isolation na damit upang matakpan ang lahat ng bakas ng iyong katawan. Dahil hindi sila maaaring mag-iwan ng mga fingerprint. Hindi dapat iwanan kahit pilikmata. Kapag ang mga bulldozer ay nag-alis ng mga konkretong fasad, may pumasok sa hallway sa likod ng safe. Nag-record din ang babaeng hacker ng video na nakita, ng mga security personnel at pagkatapos ay ginawa itong pekeng imahe. Nang magsimula, hinailan ng crane ang safety wall, sa wakas ay nakita ng mga magnanakaw ang 34 na piraso ng alahas. Ipinapaalala ng Berlin sa lahat ang orihinal na lokasyon ng lahat ng mga kahon. Dahil pagkatapos ninakaw ang brilyante, kailangan din nilang ibalik ito sa orihinal na lugar. Ang pinakamagaan na kwintas na diamante dito ay tumitimbang ng 1 kilo. Lahat ng tao dito ay normal na tao. Kaya ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganoong mahalagang bagay. Maingat nilang tinipon ang lahat ng mga hiyas. Sa wakas ay nakuha na rin nila ang lahat ng alahas. Ngunit ngayon ay hindi ito ganap na maipagdiwang. Kung magdamag lang ay nanakaw ang mahahalagang alahas. Kung nakatakas sila sa Paris ay madali silang maging target ng mga pulis, kaya kailangang magpanggap na turista ang mga magnanakaw at isa-isa, silang umalis kinabukasan para magkaroon ng mas maraming oras, bago sila pumunta para ayusin ang cut safe wall sa katanggalin, ang peking surveillance system at gumamit ng semento, para muling itayo ang mga sementadong pader at maging ang mga lagusan, na kanilang hinukay ay kailangang punan para hindi malaman, ng mga pulis kung paano nila ninakaw, ang mga alahas para mas maging maingat sila. Kailangan nilang gumawa ng isa pang malaking kaganapan. Mayroong mataas na boltahe na mga linya ng kuryente sa daanan sa ilalim ng lupa. Kung ang linya ay maaaring konektado sa auction house, magdudulot ito ng sunog sa buong cable circuit. Kung mangyayari ito sa madaling araw, inabot sila ng 6 na oras upang ayusin ang circuit. Hanggang sa naayos na ang circuit at pumasok ang mga pulis para tingnan ang safe. Nakalabas ng hotel ang mga magnanakaw. At ang robbery of the century din ang resulta. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang may kagagawan ng pagnanakaw. Dito nagtatapos ang episode ngayon. Mangyaring pindutin ang follow para maghintay sa susunod na episode.